Okay, amen. Naka-live na, no? Okay, purihin ang Diyos and Happy Lord's Day sa ating lahat. Okay, manatili tayong nakatayo, no? At bubuksan natin ang ating mga Biblia dito sa Proverbs chapter 9, verse 10. Proverbs chapter 9, verse 10. Okay? So, nakakatuwa kasi yung grocery natin, 20 pieces, no? 20 pieces na sardinas. Mahirap din yan, ha? Mahirap din bumili ng 20 pieces na sardinas. Di ba? Nakakatuwa, no? So, syempre, yung mga hindi nakadala, papahabol pa yan next week, di ba? Tapos, plus yung next natin, project is toyo. So, pag maipon yan, ang dami yan. Ilang na lang po? 7 months bago mag-anniversary. Malayo pa. So, sa 7 months, ilang Sunday? O, di ba? Ilan ang maipon natin yan? Cycle lang yan Cycle. Diba? Toyo, suka, ano pa bang maisip natin. Tapos, siguro pag wala na tayong maisip na item, babalik ulit sa sardinas. Kaya dodoble yan. Kaya matutuwa yung ating mga mga maimbitahan ng mga pastors. Malaking bagay po yan, mga kapatid. At lalong-lalo na kapag may okasyon, lalo na yung mga condiments, yung mga bili-bili. Minsan, dyan din medyo nalalaki ng gastos pag mga bili-bili. Pero, kapag tayo ay mag-ipon ng ganyan, malaking bagay po yan. Okay? So, kung isang bagsakan lang bibilhin, mabigat talaga. Pero isipin nyo kung weekly mag-iipon, no? Di ba? Ang dami. Tapos, si Aldrin, worker na. Tayo ka dyan, Aldrin, grocery store. Biro lang, no? Yan ay para yan sa gawain ng Panginoon. Amen? So, Proverbs chapter 9, verse 10. Nabigay ko na yung, yung memory verse natin for next Sunday. Ano nga yun? Yung kaninang yung kay Job. Yung when he had tried me, I shall come forth as gold. Okay, so yan ang memory verse natin next Sunday. So Proverbs chapter 9, verse 10, sa mga nanonood din dyan, Happy Lord's Day sa ating lahat. Okay, so continue to pray for everyone, yung ating church building project, ating mga commitments, okay, ang paglilingkod sa Panginoon, tapos yung 4 na F, no? Faithfulness, fruitfulness, ferventness, financial. So alam nyo ngayon, lalo na sa mga estudyante, medyo may magbabakasyon na kasi, yung iba mag-moving up, talagang dinagsa sila ng mga activities, mga practices, no? Kaya sabi ko, sige, malapit naman ang bakasyon, bawi na lang kayo, no? Bawi na lang. Lalo na yung mga yung mga karamihan dito, mga nasa high honors kasi, kaya very competitive. Diba? Kaya hanggat maaari, hindi sila sabi ko, basta babawi kayo sa gawain ng Panginoon sa sa bakasyon, sa summer. Diba? Sige. So, Proverbs chapter 9. So, si Mama, patuloy din natin isali sa prayer, and praise God, nakauwi na siya. Pero kailangan pa rin ng alalay. Tapos, ito naman, diba, nabanggit ko sa inyo na this week, yung asawa naman ng kuya ko, isi-CS kasi, babalik sa ospital, pupunta sila sa ospital, parang nagpalit sila ni Mami, tapos pupunta sila sa ospital. This week sana, pero, hindi na binigyan ng iba pang schedule, mamayang 6 p.m. na. Kasi yung doktor ay wala yata bukas. So mamayang 6 p.m. isalin nyo sa prayer si Sister Jachel, kapatid ng kuya ko, ay isi-CS siya. Kasi suhi yung baby. No, hindi umikot. Kaya kailangan i-CS. So sabi ng doktor, pag ibang araw pa, medyo kunti na lang kasi yung panubigan. Kaya kailangan i-CS. So 6 p.m., this 6 p.m. So, ang nangyari, pag makauwi yan ng bahay, 2 ang CS. Si Mama, tsaka yung kapatid ng, yung asawa ng
kuya ko, misis ng kuya ko. Kaya sali nyo sa prayer si Mama, tsaka si Sister Jason. Okay, so yung mga kapatid kong iba ay bumabalik sa trabaho, kaya kung sakaling Lord willing ay matuloy kami bukas para aalalay kami doon. Eh mga ilang days, tapos siguro pag medyo okay na si Mama, laki ng sugat na tahi, no? Kaya pag medyo okay na, ay ulit. Okay? Kaya continue to pray for everyone, no? Hindi madali ang magkasakit, no? Kaya tuloy lang tayo sa ating mga prayers, lalo na si Mama, patuloy natin siyang isama sa prayers. Okay? So, Proverbs chapter 9. Proverbs chapter 9. Anong verse yung sinabi mo? Proverbs 9, verse 10. Okay? Proverbs chapter 9, verse 10. Okay. Basahin po natin na sabay-sabay. Ready? Go. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Okay, purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin na maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa oras nito. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan at pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pag-aaral sa hapong ito. Dalangin po namin ang Diyos ng Espiritu po maging sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Salamat po na marami. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so maaari na pong maupo ang bawat isa. Okay, dito sa Proverbs, and we know mga kapatid na ang book of Proverbs ay ito yung wisdom na binigay ng Diyos kay Solomon. Kaya nung nasulat ito, all about wisdom. Tama? At napag-usapan natin, parang kailan lang nung prayer meeting. No? Sa mga nandito nung prayer meeting, napag-usapan natin yung wisdom. At ang wisdom ay napakahalaga. At sa pamamagitan din ng wisdom, nagigain natin yung favor ng Panginoon. So napag-usapan din natin yan nung Friday. And this time mga kapatid, dito sa binasa natin sa chapter 9, Proverbs chapter 9, makikita natin dito kung gaano kahalaga ang wisdom. Okay? Kaya pag sinabing wisdom, ano nga sa Tagalog ng wisdom? Karunungan or katalinuhan. Napakahalaga na tayo ay marunong mga kapatid. Napakahalaga na tayo ay matalino. Hindi ibig sabihin na matalino sa sa matalino ka sobra sa secular, sa ganyan. Hindi naman masama maging matalino sa secular o kung saan man. Ang pinag-uusapan natin din ng wisdom ay yung pinakamataas ng wisdom. Ano yon? Yung wisdom na galing sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? So yun yung wisdom na dapat meron tayo. Okay? Kasi ang wisdom na meron dito sa lupa, like wisdom from seculars, wisdom from sa mga studies natin sa seculars. Okay, hanggang dito lang yan sa lupa. Pero yung alam natin sa salita ng Diyos, hindi lang yan hanggang dito lang sa lupa, hanggang langit yan. Sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya tignan mo, Aldrin. Sa ngayon, Aldrin, di ba? Hindi ka ganun kamaalam sa secular, di ba? Pero ang the best niyan, Aldrin, at least may alam ka sa salita ng Diyos. Di ba? Kaya nga, kung alam nyo, tulad nung sinabi ko, di ba? Yun naman ang totoo, di ba, Aldrin, na hindi ka talaga nakapag-aral simula umpisa. Pero, nakakamangha pa rin. Bakit? Sipin mo, hindi ka man nakatungtong sa eskwela, pero may memory verse ka. Bihira lang kayong ganyan. Yung mga hindi nakapag-aral, no read, no write. Pero ito, nakapagsulat ka, di ba? Oh, yan. Kaya nung nag-start siya dito mag-worker, tinest ko siya eh. Sige nga, sulat ka nga. Sulat. Marunong. O, basa ka. Kaya tuwing umaga, tuwing gabi, may schedule kami niyan. Basa kami Bible, tawag dyan, devotion, di ba? Devotion. Sabi ko, magtanong ka pag may hindi ka naunawaan. Di ba? So, marami pa tayong pag-aaralan, Aldrin. Yung mga, maraming books dyan, no? Si Nora binigay. Mga pang ano yun? Pang Bible school yun. Tututukan natin yun. Baka bukas makalawa. Isa ka na sa preacher dito.
Yan ang mga ano eh, alam mo yan yung mga kamanghamanghang gawa ng Diyos sa gawain niya, no? Na isipin mo from nobody to somebody. Di ba yung bang, kumbaga sa ano, from rags to riches, no? Na kung sanlibutan ang titingin sa'yo, maaaring gaganunin ka ng sanlibutan eh. Pero sa Diyos, approve ka. Di ba sabi ng Biblia, study to show thyself approved unto God. Amen? Di baling ganun tayo sa tao, sa secular, pero at least approved tayo sa mata ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga ng wisdom, yung talino na meron tayo. At huwag niyong mamaliitin yan, ha? Halimbawa, may alam kayong memory verse. Ano bang alam niyong memory verse? John 3:16. Maaring ang John 3:16 ay parang paulit-ulit na lang. Kabisado niyo ba yung John 3:16? Ikaw, Aldrin, kabisado mo? O kabisaduhin mo yun, ha? John 3:16. Ikaw, Jamie, kabisado mo? Ituro mo kaya, ano? So, mamaya mo na kabisaduhin. Yung John 3:16, lalo na sa atin, di ba? Maaring, paulit-ulit, maaring ilang beses na natin narinig, kahit na anong posisyon mo sa paghiga, kaya mong ikot ang John 3:16. Pero tandaan nyo, ang message ng John 3:16 is always fresh. Laging fresh yan. Lalo na sa sanlibutan, at hindi magbabago ang mensahe na yan, na ang Diyos minahal niya tayo. Kaya yung alam natin na John 3:16, that's a powerful verse. And that is wisdom na hindi alam ng sanlibutan. Hindi alam ng sanlibutan. Pero pag nagsulwining ako, may mga tao na na tinuturo, na tinatanong ko, alam mo ba itong John 3:16? Yung iba nakukut nila eh. Kasi daw, sinasabi nila, Pastor, Christian din naman ako. Ganun ba? O sige, turuan kita, paano saan pupunta pag namatay? O alam mo ba yung John 3:16? O Pastor, alam ko. For God so loved the world that He gave His only begotten. At least alam mo. Pero tiyak mo ba kung saan ka pupunta pag namatay ka? Hindi po. So, ibig sabihin, yung memory verse niya hanggang dito lang sa bibig. Hanggang memory lang ang verse niya. Pero wala dito. Tama? Pero tayo, hindi lang hanggang dito ang memory verse at bibig, pati dito. At nauunawaan natin. Amen? Kaya, yung mga verses na alam natin, hindi ito basta-basta. At huwag tayong mainggit na, bakit yung mga tao sa secular, ang dami nilang alam. Huwag kang mainggit doon. Kasi yung alam mo sa salita ng Diyos, mas higit pa dyan. Amen? Mas higit pa dyan yung alam mo kaysa sa alam nila. Kasi yung alam mo, hanggang langit ito. Pero yung alam nila, hanggang dito lang sa lupa. So ulitin ko, hindi po masama na marami tayong alam kahit sa secular, kahit sa mga subjects. Okay nga yan na marami tayong alam sa mga ganyan eh. Pero, ang inyong tandaan, the best pa rin yung may alam sa salita ng Diyos. Amen? Kaya Aldrin, napakapalad mo, meron kang alam sa salita ng Diyos. Hindi mo man alam yung mga subjects na yan, di ba? Pero at least may alam ka sa salita ng Diyos. Ilan na kaya yung memory verse mo? Dami na siguro, no? So, that is wisdom. Tapos sabi dyan sa verse tignan nyo sa verse 1. Wisdom hath builded her house. She hath hewn out her 7 pillars. Hindi ito literal na yung wisdom nag-build ng bahay. Ibig sabihin nito, pag may wisdom ka, you can do something. You can do something if you have wisdom. O, sino ba ang mga kilalang gumagawa ng bahay? Anong profession ang gumagawa ng bahay? O engineer. Sa tingin nyo, makakagawa ba ang isang engineer? Or bago siya gumawa, sa tingin nyo ba magiging engineer ang isang tao pag wala siyang wisdom? Hindi eh. So, bago siya maka-build ng bahay, aaralin muna. Tama? Kaya ang engineer, naalala ko dati nung ako ay pumasok dyan sa Bulacan State University, Civil Engineering. Ang daming subject, no? 12 subject. Tapos, 5 yata o 4 yata ang math doon. Dami. Kaya, ang engineer,
puyatan, tapos may drawing pa, ganyan. So, yun pala ang mga pinagdadaanan ng isang engineer or ng isang estudyante bago siya maging engineer. Bakit? Kasi kailangan muna may wisdom. Kasi hindi mo kayang gawin hindi mo kayang mag-build ng bahay pag walang wisdom. Katulad sa building project natin, sino ang mga gumawa niyan? Sa tingin nyo, magagawa yan kung walang wisdom sila? O, di ba? So, yun yung sinabi ng Biblia, wisdom hath builded her house. So, meaning, you can do something if you have wisdom. Itong ginawa natin, project natin sa anniversary. Wisdom kaya yan? Di ba? Wisdom yan. Nung sabi ko nga sa inyo, nakapunta kami ng anniversary sa Bulacan, tapos conference sa Quezon City. Alam nyo, once na makapunta kayo sa mga ganyan, mag-o-observe ka. Mag-o-observe ka, ano kaya pwedeng makopya namin sa mission? Tapos nakita ko, namigay sila ng mga ganyan, groceries. Pumasok sa isip ko, kaya namin gayahin yan. Una, may pagdududa pa okay? Baka hindi namin kayang gayahin yan kasi may commitment na kami sa church building, may commitment pa kami sa anniversary, tapos nagbabayad pa kami sa loan. Baka hindi namin pwedeng gayahin. Pero, pumapasok sa isip ko, but my God shall supply. Amen? All your need. Kaya sabi ko, pag hindi namin to i-apply sa church namin, para kung pinipigilan yung mga members na i-bless sila. Di ba sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Pag hindi natin gawin yan at maging giver tayo sa mga missionaries, para kung sinabi sa Panginoon na, Lord, wag mong i-bless ang mga miyembro dito. So, ang isa sa taktika para tayo ay i-bless is to give, is to support the mission. Hindi man tayo nakakapag-suporta monthly, pero at least, sa ganyang maliit na paraan, malaking bagay na yan. Malaking bagay na yan. And someday, tandaan nyo someday, pag lumaki na ang simbahan, lumago tayo, we will support missions. Amen? We will support missions. Ang pagsuporta naman sa mission ay hindi naman niya nag-uumpisa sa hindi naman niya nag-uumpisa sa malalaki. Di ba? You can support mission through 10 pesos, through 20 pesos. Hanggang sa, as the years go by, palaki na lang din ng palaki yan. Di ba? Meron nga nagsusupport 200 pesos monthly. Pinapadala nila sa isang missionary. Hindi na yan. Kumbaga, hindi na tawag doon. Kumbaga, hindi na masama yun. Tama? Kahit magkano, you can support the missions. And balang araw. Amen? Balang araw, we will do that. Kasi alam nyo, nakaka-challenge magsuporta ng mga missionaries. Nakaka-challenge magsuporta sa ibang mga gawain. Alam nyo, nakita ko at napansin ko na yung simbahan na nagsusuporta sa mga missionaries, yun yung simbahan na talagang lumalago, pinagpapala ng Diyos. Diba, ang dami mga simbahan malalaki na meron silang mga missions conference, meron silang mga sabi ko, balang araw, magiging ganyan din kami. Na mag-invite kami ng mga missionaries, we will having a missions conference someday, tapos, we will support missions. At pag nakita mo yung mga simbahan na nagsusuporta ng mission, grabe. Talagang pinagpapala. Hindi naman sila nawawalan. Tama? Yun kasi yung mentality ng iba. Bakit tayo magsusupport? Pag tayo nagsupport, tayo ang mawawalan. Pero ang totoo niyan, when you give to others, when you give to other missionaries, mawawalan ka, pero pupunuan ka ng Diyos. Di ba parang baso lang yan? Try niyong uminom. Punuin niyo yung baso niyo. Pag pinuno niyo yung baso niyo, madadagdagan ba ulit? Hindi na. Bakit? Puno na So ano gagawin niyo? Pwede niyong i-share sa iba. Inuman mo nga to para ma-refillan ulit. Ganyan ang process of giving, mga kapatid. Ganyan umiikot ang giving. When you give, mababawasan ka, pero pwede ka ulit humingi sa Diyos. So, hindi pwedeng refillan yung isang baso na puno. So, ganoon din sa atin, mga kapatid. Kung tayo naman ay pinagpapala ng Diyos,
we can share to others. Amen? At sinimulan natin yan sa pamamagitan ng mga groceries. Di ba? Binila ko 20 sardinas. Wow! Magkano ang sardinas ngayon? Magkano? Ipagpalagay natin na nasa 25 yata ang yun. Meron ako nakita dyan, 28 pesos eh. Grabe, no? Siguro yung iba dyan dito nakabili sa mga tindahan, ganyan-ganyan. Pero mga barya-barya lang naman yata ang patong yan, no? 20. So, maaring yung iba na hindi nakapagdala, baka mahahabol sila next Sunday. Pag naipon yan, sipin nyo, ipagpalagay na lang natin 25 ang isa. O 25 times 20, magkano rin yun? Magkano? 25 times 20. 500? 500? O, 500, 25 times 20. Saan ka makakuha ng 500 at agad-agad ipambili mo ng 20 na sardinas, di ba? Pero dahil sa unity, dahil sa pagkakaisa ng bawat isa, nakapagdala tayo niyan. Tapos next Sunday, toyo, Tapos next Sunday, ano yung last Sunday? Ano yung last Sunday natin? O corned beef. Dilata rin. Di ba? So marami pang pwede kayong mag-suggest ng mga pwedeng dalhin. Kasi baka mamaya may nakalimutan ako. You can suggest kung ano yung mga pwede nating dalhin. Tapos, pag malapit na yung anniversary, doon natin yung yung iba na kumbaga, pag malapit ng anniversary, ang dadalhin natin, yung mga yung mga yung mga mabibilis like ibang mga condiments, pwede tayo ng sibuyas, ganyan, pag malapit na anniversary. Pero yung mga ganyan, matatagal kasi ang expiration yan. Kaya ngayon, pwede tayong mag-impact. Matatagal yung mga expiration. Pero kapag papalapit ng anniversary, doon tayo mag-impact ng mga mabilis masira para magamit agad. Okay? Halimbawa, malapit na anniversary, halimbawa, 1 week na lang. Dahil sa 1 week na lang, magdala ang bawat isa ng tig-1 kilong, halimbawa lang, tig-1 kilong sibuyas. Diba? So, magdadala. So, ang dami nun. Pwede natin i-divide at ilagay din sa grocery ng mga pastor. Diba? Hindi ko lang alam kung mura ang sibuyas sa bare months. Diba? So, marami pa. But you can suggest kung ano yung mga pwede natin gawin. Alam nyo, hindi natin nagawa yan kung walang wisdom. Yung mga gumawa niyan na ibang simbahan na nakita ko lang din, nagawa nila yan, wisdom lang din. Wisdom lang din. Kasi, oo nga naman, ang hirap nga naman bumili ng mga giveaways kung isang bagsakan. Ang bigat. Pero kung weekly iipunin, di ba? Kung weekly iipunin, kung halimbawa, makapag-invite tayo ng, halimbawa 5 pastors, 5 missionaries, ang dami yan. Maraming sosobra dyan. Tapos yung mga sosobra dyan, mga panggamit natin sa mga events. Kasi pagkatapos natin ng anniversary, meron mga events pagkatapos ng anniversary? Thanksgiving. Ano pa? Baptism, di ba? So, ang bibiliin na lang natin yan, karne. Di ba? Bakit? Dami na nating condiments. Amen? Tapos, halimbawa, yung people naisipan yung, fellowship tayo, fellowship. Dahil mag-fellowship kayo, anong pagkain natin? May na-impact na noodles doon. Yun. Pero sabihin ko, bilihin nyo. Di ba? Para bibili ulit ng another sardinas. Nakaka-excite. Amen? Nakaka-excite at nakakatuwa na nakakaipon tayo. Gulat ako, akala ko ilan lang nung pagpasok ko dyan. Nandyan pala lahat. Sabi ko, 20. Di ba? 20 sardines.
Tapos pag nilagyan pa ng mga toyo yan, ng mga suka, di ba? Ang dami niyan. So bilangin nyo sa 7 months. Ilan, dyan, 7 months, ilang Sundays pa yun? Ilang Sundays? Ano pa no? Mahaba-haba pa. Malayo-layo pa, kaya pag-pray natin yan. Amen? Tapos yung commitments natin sa anniversary, tignan nyo, yung commitments natin, malaki ang magagawa niyan. Bakit? May supportang ganyan eh. Hindi na tayo bibili ng mga condiments, mga ano. Kaya mas malaki pa ang magagawa natin sa anniversary. Malaki pa. Tapos yung ating commitments sa church building. Lahat ng yan, wisdom yan. Wisdom. Sabi ng Biblia, tayo sa Proverbs chapter 9. Proverbs chapter 9. Wisdom hath builded her house. She hath hewn out her 7 pillars. Verse 2. She hath killed her beasts. She hath mingled her wine. She hath also furnished her table. She hath sent forth her maidens. She crieth upon the highest places of the city. Parang nanay ang ano no? Ang wisdom para siyang nanay. Kumbaga sa bahay, ang daming nagagawa. Diba sa mga nanay? Diba? May nanay tayo. Sa mga nanay, lahat ng yun wisdom eh. Diba? Kasi kung tayong mga anak, diba? Pag gumawa tayo sa bahay, hindi ba natin naiisip yung ginagawa ng magulang natin eh. Ang alam lang natin, may kalat, walis. Minsan ngayon, pag wawalis, hindi mo alam kung may wisdom yan, wala eh. Kasi pag nagwalis minsan, basta kung ano lang mawalisan. Pero pag nanay ang nagwalis, lahat, pati yung pisong nawawala, makikita yan, di ba? Kaya di ba minsan mga anak, nasasabihan tayo na pag nagwalis, pag may hinahanap tayo, ano sinasabi sa atin ng magulang natin? Ano sinasabi sa atin ng magulang natin pag may hinahanap tayo? Magwalis ka. Kung naman walis, mawala pa rin may. Ayusin mo kasi yung pagwawalis mo. Bibig kasi yung ginagamit mo eh. Di ba? May ganun, di ba? Pero pag ginamitan mo ng wisdom yan, Aldrin, magwalis ka. Yung hinahanap mo. Nasa Bible yan eh. Yung yung 10 yung 10 coins. Ano yun? Nawala ang isa. Tapos, lost coins. The parable of the lost coins. Anong ginawa nung isa? Diba nagwalis siya? Nung nagwalis siya, nakita niya yung isa na sobrang saya niya. Diba pa siya? Nag-celebrate siya, sinabi niya sa mga kaibigan niya. Isipin niyo yung ginawa niyang pagwawalis. Hindi, wala rin sa idea ko yun eh. Kay mama ko lang din nalaman dati, pag may hinahanap kang bagay, magwalis ka. Totoo po yan, di ba? Kasi dun mo makikita. Ma, hindi ko pa rin makita, ma. Bibig kasi yung pinanano. Bibig kasi. Tama? Pero kapag wisdom mo, winalis mo talagang makikita mo yung hinahanap mo. Kahit na maliit na bagay lang yan. So, sabi dyan, nililipad yung Bible ko. Sabi dyan, nag-verse na tayo. Verse 4, whoso is simple, let him turn in hither. As for him that wanted understanding, she said to him, come, eat my bread, and drink of the wine which I have mingled. Sabi dito sa verse 4, whoso is simple. Pag sinabing simple dito, hindi yung simple na, simple lang ako, hindi yan Yung simple na tinutukoy dyan is yung walang alam, walang wisdom. Ang sabi ng wisdom sa taong walang alam, sabi niya, verse 5, come, halika. Sabi niya sa taong walang alam, halika. Kumbaga, i-acquire mo ako. Sabi niya sa taong walang alam, gamitin mo ako. Kailangan meron mo ako. Ibig sabihin, dapat meron kang wisdom. Yan ang ibig sabihin niyan. Come, eat of my bread and drink of the wine which I have mingled. Verse 6, forsake the foolish and live and go in the way of understanding. Sabi ng wisdom, verse 6, forsake the foolish.
Ano ba ang foolish? Kamangmangan. Ibig sabihin, forsake the foolish. Huwag mong hayaan na wala kang alam. Sabi ng wisdom, forsake the foolish. Ibig sabihin, huwag mong hayaan na manatili ka na walang alam. Tayo mga Kristiyano, tayo lahat, huwag tayong manatili na pagdating sa salita ng Diyos, hanggang dito lang tayo. Kailangan nag-upgrade talaga tayo. Ngayon, ilan pa lang doktrina ang alam natin, sikapin natin na hanggat maaari. Time will come after how many years? No, Aldrin, after many years, kailangan mag-aim tayo. Mag-aim. Mag-aim. Dati sa Bible School, tinanong kami, 5 years from now, ano ka na? Dapat meron kayong ganun, mga estudyante. 5 years from now, ano na dapat ako? Ano na ako? Dati ang sagot ko nun, 5 years from now, I will become a song leader. Alam nyo, 2 years pa lang, song leader na ako. O, di ba? Ibig sabihin, pag meron kang plano, yun ang magpupush sa'yo na dapat sa ganitong taon, ganyan na ako. Hindi yung tanungin ka, 5 years from now, ano ka na? Tapos ang sagot mo, basta kung ano lang yung kung anong mariting, yun na yun. Hindi ganon. Kailangan may tutumbukin kayo. Ha? Tumbukin nyo na, kayo mga nandito, mga ministries nyo, 5 years from now, dapat magaling na rin ako sa piano. Madrid, mag-aral tayo ng piano, ha? Oo. Kaya Ibo, kumusta na yung pag-aral mo ng piano? Medyo natingga. Balik ka sa Dapat, 5 years from now, alam ko na lahat ng kanta sa songbooks. Pwede yun. Di ba? Ganon din ang ginoon ko dati. Kailangan makabisado ko lahat ng kanta sa songbook. Kaya ang ginagawa ko, araw-araw, gabi-gabi, practice piano, hanggang sa kahit yung mga pages niyan, makakabisado mo na eh. Di ba? Makakabisado, practice. Yun yung nagpupush sa'yo eh. Amen? Kaya sabi ng dito, ng wisdom, forsake the foolish. Huwag natin hayaan na manatiling tayo na walang alam. Kailangan lumagok tayo sa gawain. Amen? Lagok tayo sa gawain, ha? Matuto tayo. At ano pa sabi? And live. And go in the way. And go in the way of what? Understanding. Verse 7, He that reproveth a scholar getteth to himself shame, and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blood. Ito na, tingnan nyo. Alam nyo ba, na kapag nirebuke nyo ang taong walang alam, sila pa ang magagalit. Yun ang totoo dyan. Pero you rebuke, sa Bible yun eh, rebuke a wise man, and he will love thee. Saan nga yun? Hanapin nga natin, naalala ko lang eh. Sige. Check natin. Rebuke a wise man. Hindi ako nagkakamali eh. Nasa yun eh, di ba? Nasa Bible yun. Dito rin pala eh, magpira. Dito rin pala sa chapter 9 eh. Tingnan nyo. Ito, verse 8. Verse 8. Reprove not a scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. Kita nyo, no? Yan ang dahilan kung bakit dapat maalam tayo. Kasi ang taong maalam, pag nirebuke mo yan, mas lalo ka pang mamahalin yan. Totoo po yan. Totoo yan. Na kung sino pa yung walang alam, pag nirebuke mo, yun pa yung galit. Ano ba? Tignan nyo. Sino pa yung nag-create ng gulo? Di ba yun yung mga walang alam? Dinadaan nila sa dahas. Di ba? Halimbawa, may tao kang makausap, makadebate mo, ganyan-ganyan. Pag walang alam yan, gagamitan ka niya ng dahas. Kung kaya ka niyang bugbugin ka niyan. Kasi yun ang lakas nila eh. Tama? Kaya tignan niyo yung mga matatalinong tao. Anong ginagawa nila?
Hindi sila babanat sa tao. Kumukuha sila ng abogado. Di ba? Dinadaan sa batas. Bakit? Wisdom. Kasi kung dadaanin sa dahas yan, ano mangyayari? Wala. Baka pati siya mapatay. Wisdom, gagamitin niya ng batas. Oh, pero yung taong yung taong walang alam sa batas, hindi, ganyan. Basta away kung away. Diba? Kasi sabi dyan, pagdating naman sa atin, sabi dyan, reprove not a scorner, lest he hate thee. Alam mo yung scorner? Yung mga taong, mga nangungutya, scorner, yung mga taong mga nagsasabi ng mga masasakit na salita, kinukutya ka. Sabi dyan, pag nirebuke mo yung mga taong yan, lest he hate thee. Imbis na mamahalin ka, magagalit eh. Nakakita na ba kayo ng tao ganyan? And mostly mga tao ganyan. Na pag nirebuke mo, pag pinagsabihan mo, lalong magagalit. Di ba? Pero ang isang pantas na tao, pag nirebuke mo, ano sabi? Mas lalo ka pa niyang mamahalin. Kaya makikita mo sa simbahan kung sino yung mature at kung sino hindi. Pag yung isang tao, Kristiyano, nirebuke mo at nagalit pa sa'yo at kung ano pang pinagsasabi, makikita mo na ganun pa kababaw ang kaalaman niya. Pero kapag ang isang Kristiyano nirebuke mo at tatanggapin niya, wala nang ibang sasabihin, at mas lalo ka pang mamahalin, that is a wise man. Amen? Tapos ano pa sabi? Tingnan nyo. Verse 9, give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Kapag binigyan mo ng instruction ang isang taong pantas, matalino, may wisdom, mas magiging wiser pa siya, mas magiging pantas pa siya. Verse 9, ano pa sabi? Teach a just man, and he will increase in learning. O, di ba? Ganyan kahalaga na dapat maalam tayo sa salita ng Diyos. Amen? Kapag ni-review, imbis na magtatampo at magagalit ka, mamahalin mo yung taong nag-review sa'yo. That is wise man. Pero kapag walang alam, tapos ni-review mo, magagalit at magagalit pa. Tapos ano pa? Marami pa yan. Verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Take note that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mahirap magkaroon ng alam pag wala kang takot sa Diyos. Yung mga magiging alam mo, gagamitin mo yun sa mali pag wala kang takot sa Diyos. Kaya nag-uumpisa lahat sa takot sa Diyos. Diba? Pag may takot ka sa Diyos, maglilingkod ka sa Kanya. Mag-aaral ka ng Biblia. So dahil nag-aaral ka ng Biblia, magiging wise man ka. So dahil naging wise man ka, pag nirebuke ka, mas lalo mo pang mamahalin yung taong nire-review. So madali lang kumilatis ng isang wise man. Pag nirebuke mo, mamahalin ka. Amen? Mamahalin ka. Pero kapag nirebuke mo at marami pang banat, yung bang minsan yung taong hindi maalam, pag nirebuke mo yan, imbis na kung ano yung pag-uusapan nyo, ganito lang. Minsan, pinapalawak niya eh. Yun ang hindi wise. Diba? Hanggang sa, dami na sasabihin niya, hanggang sa mag-ano na yan. Ano tawag doon? Maghi-historical. Ano ba tama? Hysterical o historical? Oh. Hysterical or historical? Parang yung nag-ano sa inyo dyan, doon, sa bago niyong mga tinuruan, historical. Kasi mauunawaan ko pa kung sinabi niya na wag na kayo dito kasi area namin. Siguro kaya kong pangunawain yun. Pero ang hindi mo maunawaan, ibabalik pa yung dati na hindi niya alam yun eh. Hindi mo alam yun, no? Hindi niya alam yung sinabi sa kanya na pangyayari na
nag-ano di ba, ganyan. Hindi niya alam yun. Natuloy si Ibor, magtaka siya, ano yun, di ba? Ano yung tawag doon? Historical. Mga taong hindi mature, hindi maalam sa salita ng Diyos. Babalikan lahat ng mga nakaraan. Pero, yung nirebuke mo sa kanya, ang liit na bagay lang. Sinabihan mo lang siya ng ganyan. Yung balik niya, dami hanggang sa... lumaki tuloy yung lumaki tuloy yung problema. Diba? Pero pag ang isang tao, nirebuke mo, at meron siyang wisdom, sabi ng Bible, mas mamahalin ka pa niya. Kaya yung mga taong nagre-rebuke sa atin, once na ma-rebuke tayo, kahit ako, hindi lahat ng panahon, tama ako. May panahon na nire-rebuke ako ni Mrs. Pag nirebuke niya ako, anong response ko? Ay, ganun ba? Pasensya na. Sorry. So, anong gagawin? Mas lalong po po siyang mamahalin. Amen? Ganun ang tama. Pag nirebuke tayo, mas lalo pa nating mahalin. Magpasalamat. Salamat ha. Salamat, nirebuke mo ako. Amen? Pero yung taong hindi pantas, pag nirebuke mo yan, isang taon kang hindi amen? Kita niyo yung wisdom. Amen? Kaya sa ito, siyang naibe. Sayang wala yung iba. Pero ganun pa man, babawi sila. Sana manood kayo sa preaching sa live. Mga wala. Diba? It's about wisdom and understanding. Amen? Purihin ang Panginoon. Masaya ako ngayon kasi unang bunga ng project natin, Sardinas. No? Sardinas. Maliit lang yan, pero pag pinagsama-sama niyan, dami. Kaya nakaka-excite tuloy mag-anniversary. No? Nakaka-excite mag-anniversary, tapos mag-giveaway sa mga missionaries. So, nakakatawa. And God bless this church. Amen? Tayo mag-pray. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat sa mensahe. Thank you, Lord, for reminding us. Sa afternoon, salamat, Lord, sa paalala na kami po bilang mga anak niyo po, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, na mahalin namin yung mga taong nagre-rebuke sa amin. Help us, Lord, to have wisdom. Salamat po na marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Live natin tumayo. Tayo po yung manalangin. Okay na yung live? I want everybody to pray. Okay na yung live natin.